O magandang tanghali po sa lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo. Today is Monday, August 18, 2025. Pahintulutan po nyo ako muli na samahan kayo sa inyong lunch break. Yung iba po na nasa ibang panig ng mundo, hapon, umaga, tanghali o gabi, pahintulutan po ninyo na samahan ko kayo sa isa na naman na direktang ugnayan na sana ay kapulutan ninyo ng impormasyon, inspirasyon na makatulong sa atin pong layunin na maiangat ang level o antas ng pampublikong diskurso nang sa ganoon hindi po tayo basta-basta mabudol ng mga nasa kapangyarihan. Ang atin pong pamagat ngayong araw ay tiba-tiba sa baha. Tiba-tiba sa baha, marami pong naging multi-billionaire dahil sa baha. Samantalang tayo po ay hindi pa rin makaahon sa dagok ng patuloy at walang humpay na baha. Habang tayo'y nalulunod sa baha, nasisira ang kasangkapan, ang mga sasakyan, ang mga gamit pang trabaho, nadi-disrupt yung ating araw-araw na buhay. At karamihan po sa ating mga kababayan ay hindi pa nga nakakaapak sa tuyong lupa dahil hindi na po lumalabas yung tubig sa kanilang mga lugar, munisipyo, bayan, probinsya, barangay. Ito po't nagpapakasasa, tiba-tiba sa baha ang mga tiwaling politiko na may kasabwat na kontratista. Mahalaga po na pag-usapan natin ito ngayong araw. Subalit bago po yan, meron po tayong mga maagang nakapiling. Nais ko pong kilalanin si Jenny BF. Good evening from Arizona. Maraming salamat sa iyo, Jenny. At meron pa siyang panawagan, mga kababayan, mag-like, share, subscribe, and comment sa YouTube. Mag-like, share, comment at follow po kayo sa Facebook at dito po sa ating pahina sa TikTok. Patuloy po kayong sumubaybay at makipag-ugnayan dito sa ating Tinig Maisog. Tiba-tiba sa baha, ito nga po yung mainit na napapag-usapan. Last year pa po ito. Kung matatandaan ninyo, last year pa ho ito, even before the start of the campaign period. Ito na po yung mainit na usapin sapagkat nga po yung 2024 national budget, yung 2024, iba pa ho itong 2025 na tinaguriang most corrupt budget ever. No, itong 2025 national budget. So pahintulutan ninyo kung samahan kayo at sana ay maging bahagi din po kayo ng ating pagla-live. Si June Labastera, have a wonderful, great day, Attorney June. Have a great and meaningful week ahead of you. Kay Dindo Parco Pingol, kay Amelito de Asis watching from Riyadh, kay Merlin Del Rosario from Puerto Princesa, Palawan. Maraming salamat. Kay Gemma Oranio, maraming salamat. From Masbate, Tiger, tama ba? Tiger or TVger? TVger. TVger, good day po from Masbate. Maraming salamat. Si Tess Ramsey from Michigan, USA, na nakasubaybay po siya ng live. Kay, of course, si Juliet Ichiho. Shout out to you watching from Tokyo. I will see you soon, Juliet and Masaki. I hope you're doing well. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtulong. Kay Rogue Gaming from Dasma, Cavite. Bakit ka naman naging Rogue Gaming? Baka membro ka rin ng mga online. But thank you for following. Kay Jinggoy Onluka, hello idol, maraming salamat. Maisog TV, tiba-tiba talaga ang mga buhaya kaya masaya sila pag may bagyo. Pero hindi po natin dapat pahintulutan at hindi po natin dapat ito tanggapin doon sa sinabi ni Bongbong Marcos na this is the new normal, we have to embrace it. Hindi po ito ang new normal. Abnormal po ito.
Abnormal po itong talamak na pagnanakaw sa ating budget. Abnormal po ito. Abnormal po ito. Huwag po nating tanggapin. Ang lahi po ng mga Pilipino ay lahi ng mga magigiting, hindi po magnanakaw. Kanya huwag po nating tanggapin na normal ang pagnanakaw, ang pandarambong na nagaganap ngayon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sa ating bansa at nagpapakasasa ang napakaraming tiwaling politiko na may kasabwat na mga kontratista gamit ang flood control funds. Kanya po yung ating title ngayong tanghali, August 18, 2025, Tiba-Tiba sa Baha. Bukas ay magsisimula yung Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan po ng chairman nito na si Senador Dante Marcoleta. So suportahan po natin hanggat tama ang direksyon. Hindi ko po sinasabing holistic na hanggang dulo. Hanggat tama ang direksyon, lahat po na naglilingkod ng tama. Tulungan natin, suportahan natin, let's motivate them further at protektahan natin, mahalin natin. At bukas nga ho ay simula kay Maria Ana Ordona from Hong Kong. Maraming salamat sa iyo, Maria. Kay Jeff, Jeff Araneta, Good PM, Attorney Vic. Kay F lang. Happy viewing from Muntinlupa. Kay Nancy Irigayen, good morning, Attorney Vic, watching from Kuwait. Kagagaling lang po dyan ni Vice President Inday Sara Duterte sa Kuwait. Maraming salamat sa ating Pangulo ng Hakbang ng Maisog dyan, si Kiko. At syempre ang napakasipag na si Myra sa inyong pag-organisa, pagtanggap, pagsalubong at pag-aalaga kay Vice President Inday Sara Duterte nung siya ay nandyan at kapiling ninyo. Kay Jen Espina, Attorney Vic from Parañaque City, watching from Greece, si Loriana Anina Umali. I hope I got your name right. Kay Roan Norey Espiritu, Panay Pusong Verde. Kay Rebecca Guijo, maraming salamat. Kay Hadja Rama Di Makarampat, mabuhay po kayo Hadja Rama Makarampat. Hadja Rama Makarampat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At maraming salamat po sa lahat ng ating live viewers. Magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw. Doon po sa habol mamaya at manunood ng replay. By the way, nais ko pong pasalamatan. Napapansin ko na pataas ng pataas yung ating po. Sa YouTube ho muna tayo sa ating mga subscribers. Natuwa po ako. Ibig sabihin nakasubaybay po kayo. Over the weekend, mababaw lang naman ho ang aking kaligayahan. Hindi ko naman ho talaga profesyon ito. Tayo po'y abogado. Subalit, ang ating nga pong advokasya, bahagi ng ating layunin, ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Kanya po natin ginagawa ang direktang ugnayan gamit ang pahina ng Tinig Maisog. Sana po ay suportahan po ninyo, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe po kayo sa YouTube. Nasa 20,000 na ho ang aking munting channel at hindi ko po maaabot yan ng hindi dahil sa inyong pagtangkilik, pagtitiwala, paniniwala sa akin. Maraming salamat. At ganun din patuloy ang pagdami, pagtaas ng ating mga followers sa Facebook. Sana ho ay patuloy kayong mag-follow, mag-like, mag-comment at higit sa lahat mag-share. Nang sa ganun ay higit pong dumami at lumawak ang maabot ng Tinig Maisog. Nang sa ganun, sabi ko nga ho sa inyo, bahagi ng ating advokasya at layunin ay maiangat ang level o antas ng pampublikong diskurso, lalo pa sa mga usaping panlipunan na mahalaga. Sapagkat kinakailangan lahat tayo ay bahagi ng mga mahalagang usaping panlipunan. Kagaya ng taunang budget. Pera po ninyo yan. Pera po natin yan. Yung withholding tax na binabawas, hindi pa ho ninyo nakukuha. Yung pinaghirapan nyo tuwing kinsenas katapusan, o adjust at tuwing 25 ng buwan, altas na po yung withholding tax. Saan napupunta? Kinakailangan meron ho kayong informed, enlightened, educated, at principled voice and stand
on many important matters and issues na araw-araw po'y kabahagi ng ating buhay. Dahil ulitin ko, yung buwis na ating binabayad, pera po ng Pilipino yan. Hindi po yan dapat nakawin ng mga tiwaling politiko. At ito nga ho ang ating talakayan ngayong hapon, tiba-tiba sa baha. Bukas magsisimula yung Blue Ribbon hearing ni Senador Dante Marcoleta. Atin pong panoorin, subaybayan at atin pong ipagdasal ng higit pang wisdom, discernment, knowledge at even bigger, greater and deeper conviction si Senador Dante Marcoleta para talagang tugisin na natin, tuldukan na natin itong nagiging kultura na ng korupsyon. Hindi po kultura ng mga Pilipino, kundi kultura ng korupsyon sa mga nasa taong gobyerno. Yung mga halal, yung mga appointed, at yung mga hangal. Kaya dapat po ay makiisa kayo, subaybayan natin. Bukas bubuksan ho yung Blue Ribbon. Tingnan natin ang magiging direksyon, prominente SunWest Construction and Development Corporation. Ang incorporator, Zaldico at yung Christopher Co. On public naman po yan, public record yan, although ang sinasabi nag-divest si Zaldico nung siya ay naging kongresista. Tama naman yun, but yun nga ang dapat maimbestigahan para lalabas kung sino pa rin ang nakikinabang, paano nakaka-corner ng ganyang kalalaking kontrata ang SunWest Construction and Development Corporation. Ganon din po yung Highton o Highton Construction and Development Corporation na ang proprietor o ang nagmamay-ari ho ay nagngangalang Christopher Co. Subalit, wag ho tayong magpapabudol. Kagaya nga po, hindi ba? Last Friday, ang sabi nga natin, ihuhulog si Zaldico. Bakit? Hindi po original ang katayuan ni Zaldico sa krisis, sa iskandalo, sa anomalyang ito. Dahil bago pa si Zaldico, in the most recent history, wag na po tayo magpakalalim-lalim, baka hindi na po naabutan natin yung ibang mga personalidad doon. Yung recent history, nung panahon noon ni Noynoy Aquino, ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang nasa sentro po ng kontrobersiya, korupsyon, anomalya sa PDAF, yung pork barrel po ng mga mambabatas, ay si Ginang Janet Lim Napoles. Tatandaan niyo yan? Yung PDAF scam, yung pork barrel scam, na ang sinasabi niya, hindi siya pwedeng kantiin. Dahil pag siya'y kinanti, kakanta siya. At pag siya'y kumanta, long playing ang album niya at babagsak ang gobyerno. Ganyan po ngayon ang katayuan ni Zaldico. Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Kinanti ba? Bumagsak ba ang gobyerno? Nakakulong. Inihulog, inilaglag nung mga nakinabang sa kanya. Gamit yung mga NGO, yung mga foundation, yung mga senador na nakinabang. Yan ang delikado, Senator Dante Marcoleta. Mag-iingat ka dahil meron pang mga remnants. May mga natitira pa dyan sa Senado na nakinabang sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. Nandyan, kasama mo, mag-iingat ka, baka sadyang ligawin ang Blue Ribbon investigation mo. Dito na naman, sa kahalintulad na anomalya na pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. No? Mag-iingat ka, Senador Dante Marcoleta, baka sadya kang iligaw o harangin ang gagawin mong investigation, pero I assure you na sa likod mo ang sambayan ng Pilipino na sukang-suka na sa talamak na korupsyon na nakikita natin sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Banggitin po natin para fair, kawawa naman itong magkapatid na Christopher at Zaldico. Meron din nung nababanggit, ang pinakamalaki nakakuha ay yung legacy construction. Yung legacy construction
Dapat yan, by now, I was told na nakapag-issue na ng invitation pa lamang ang Blue Ribbon sa mga sa tingin nila ay dapat makaupo doon sa Blue Ribbon Committee hearing upang matunton ang anomalya dito sa ating flood control funds. So nandyan po yung SunWest Construction and Development Corporation, nandyan po yung Highton or Highton Construction and Development Corporation, nandyan po yung sa Tagapasig, yung St. Timothy, ba? Yung Diskaya. Yun po hina-highlight. Pero atras po tayo ng konti doon. Kinakailangan we proceed with caution. Bakit nila dinidikdik yung isang yun? Nandyan din naman yung SunWest. Nandyan din naman yung Highton. Hindi ko sinasabing inosente yun. By all means, habulin po natin. By all means, dikdikin ang Blue Ribbon. By all means, panagutin. Subalit, syempre, nandyan yung SunWest Construction Corporation and Development Corporation. SunWest Construction and Development Corporation. Highton Construction and Development Corporation. Nandyan din yung Legacy Construction Company or Corporation. Nandyan din yung St. Timothy. So napakarami po nila . Huwag natin silang lulubayan. But atras po tayo ng kaunti. Hindi ba nung Pebrero, merong isang tulay na bumagsak dyan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela? Kailangan hagipin natin lahat. To be fair, if it will be, the investigation of Senator Dante Marcoleta bukas ay magiging impartial, magiging objective. And speaking of objectivity, transparency, accountability, magbalik tanaw po tayo noong Pebrero, itong taong ito. Matatandaan po ninyo, lalo na ho yung mga taga-Isabela. Di ba bumagsak yung Kabagan Santa Maria Bridge, Isabela? O ano naman ngayon, iba naman ang pinag-uusapan dito, yung tiba-tiba sa bahay. Hindi po, related po ito. Sapagkat yung Kabagan Santa Maria Bridge, diyan po sa Isabela, ang halaga po niyan ay 1.2 billion pesos. No? 1.2 billion pesos, tapos bumagsak, nag-collapse. Meron bang nakasuhan? Nanagot ba yung kontratista? Yung kontratista ay yung RD Interior Junior Construction. No, RD Interior Junior Construction. So, the RD Interior Junior Construction is in the same league as those of mentioned in recent reports, even ang tanggapan ng Pangulo ang naglabas